Media House Express, home of news and entertainment. Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang puwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express. Narito na si Ginoong Justin Mapili at mga kasamahan sa Pulong Masa. Gabi sa inyong lahat, mga kasama at mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi ang ating ika-12 kabanata ng Pulong Masa. Ang ating radio TV program na naka-live stream. Hinggil ito sa mga isyong panlipunan. Mapapanood tuwing Sabado mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Siyempre, magandang gabi rin sa lahat ng mga leader at kasapi ng mula sa Masa Democratic Movement or MMDM at gayon din sa ating partner na organisasyon, ang Mamamayan Pilipino ng Republika o ang MPR. Ang Pulong Masa ay naglalayong bigyan ng boses ang mga ordinaryong mamamayan at pinangungunahan ito ng inyong lingkod, si Justin Mapili, ang pambansang tagapangulo ng MMDM. Sa tulong ng teknolohiya at social media, nais nating maabot ang mas maraming mamamayan at mag-ugnay ng mas malawak pang komunidad sa real time. Maaring makilahok ang mga taga-subaybay sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng mga pananaw, mga komentaryo sa live stream. Nakabukas po ang ating espasyo dito sa Pulong Masa para sa lahat ng mga nais na magpahayag ng kanilang mga kwento, ng pagbibigay ng inspirasyon at pagsasakapangyarihan sa mga ordinaryong mamamayan. Ang Pulong Masa ngayong gabi, ang ating kabanata ay pumapatungkol ito sa napakainit na issue sa kasalukuyan, bakit mahal ang bigas. Okay. Nito lamang nakaraang ilang linggo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpatupad ng price ceiling sa presyo ng bigas para kontrolin ang pagtaas nito. Ipinahayag ang ganitong hakbang noong September 1, matapos na malagdan ang kanyang tinawag na Executive Order number 39 noong August 31. Ang EO number 39 ay batay sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at DTI. Itinakda ang presyo ng 41 pesos bawat kilo para sa regular milled rice at 45 pesos naman para sa well-milled na bigas. Ang price ceiling na ito ay mananatili hanggang sa ito'y alisin ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng Price Coordinating Council o ng Department of Agriculture at DTI. At inaatasan ng Department of Agriculture ang sobra-sobrang inaasahan, inaasahan ng DA at ang pagpasok ng sobrang supply ng bigas para sa ikalawang semestre ng taong ito, mayroong papasok na 2.53 million metric tons mula sa mga natitirang stock, At tingnan natin ang ating eksaktong datos dito, mula sa lokal na produksyon itong tinatawag naman natin na 7.20 million metric tons ay mula sa local production. At mula sa import ay mayroon tayong inaasahan na 0.41 million metric tons. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang mahigpit na pagpapatupad ng mga takdang presyo at investigasyon sa mga sa mga hoarders at mga nagpaglabag sa pagpapatupad ng presyong ito. At
gayon din ang mga aksyon laban sa mga kartel ng bigas. No? Ngayong gabi mga kasama, mga taga-subaybay, ay panauhin natin para sa ating pagtalakay dito sa bakit mataas ang presyo ng bigas ang ating kaibigan na si Apo Balbin, ang National Executive Director ng Mamamayang Pilipino ng Republika. Narito na siya sa ating studio at nakikita ko sa ating screen. Magandang gabi sa iyo, Apo Balbin. Magandang gabi sa ating taga-subaybay. Umuulan po dito na malakas kaya umapul po ako nakapasok. Okay. Mabuti naman nakapasok ka. So, kumusta? Ganito, diretso tayo ngayon sa ating pagtalakay. Bumati ka muna sa ating taga-subaybay, please. Oo, diretso tayo bago tayo magsaing ng bigas. Binabati ko po ang lahat na pong nanonood dito po sa ating programang Pulo ng Masa. Kasama po si Sir Justin at napaunlakan po tayo na maimbitahan upang po ay makapagpahayag ng ating opinion at maging diskusyon patungkol po sa mga kasalukuyang kinakaharap natin. Ito ay ukol po sa ating presyo ng bigas. Magandang gabi po sa lahat at sana po ay patnubay samahan niyo po kami sa pag-uusap na ito. Okay. Sige, ganito at pumasok tayo sa unang punto, no? Ano sa iyong palagay, Apo Balbin, ang mga pangunahing dahilan bakit mahal ang presyo ng bigas ngayon sa ating bansa, sa Pilipinas? Marami pong naging dahilan kung bakit ganyan po ang kondisyon ng ating bigas ngayon. Hindi lamang po iisa ang dahilan dito, ngunit ito'y magkarugtong ng mga bagay, ng mga pangyayari na nagbibigay talaga ng pagbabago doon sa presyo natin. Labas pa doon sa sinasabi natin na sa pagdaan po ng panahon, yung kapasidad po ng ating lupa, yung kapasidad po ng ating sakahan ay nangangailangan din ng mas malaking yung dagdag gastusin para ito ay magpatuloy na mag-produce po ng palay. At hindi lamang po yun. Isang bagay din po na nagiging dahilan kung bakit merong hindi mapigilang pagtataas, lalo na yung mga synthetic na ibig nating sabihin is epekto ng kulangan ng pagsuporta o pagbantay sa ating kapasidad ng produksyon at pagtulong din doon sa ating produksyon. So, sa isang bahagi, ang pamahalaan ay may alituntunin or may katungkulan dito. Sa isang bahagi, yung klima natin at ang kondisyon nga ng sinasabi nating lupa ay mayroon factor din po na nagiging dahilan po na kung bakit mahal po yung bigas natin. Ngunit isa din po sa dahilan ay minsan ay nagkulang yung ating mga batas. Paukol dito. Ibig sabihin, we projected something na ito yung mangyayari in the future. Gumawa tayo ng batas para masolusyonan yung present nating problema, ngunit hindi po natin na kinita ng mabuti kasi wala pa tayong data for that matter. Na in the later times, in the future, nagkaroon po ito ng mas mabigat na epekto or natapakan nito ang mas kabutihan doon sa batas at mas umigting yung negatibong epekto ng batas na ito. Kaya po, mas sa itong sitwasyon natin meron tayo ngayon, ang palagay ko, ang pinaka-problema yung ating rice tarification law. Okay. Of the 2019. Kasi nga, ito ay ginawa noong 2019 kasi meron tayong crisis by the 2018-2017. Ang naging dahilan niyan is ang kakulangan ng produksyon ng sarili mismo nating bansa. At dahil doon, inilabas po itong RTL 2019, o Rice Tarification Law, para maging solusyon sa yung problemang yaon, yung mga panahon na yaon. Ngunit hindi natin nakita pagdaan ng panahon na mas aapaw pala ang negatibong aspeto nito kaysa yung positibo nitong naging solusyon sa yung panahon na yaon. Kaya ang sinasabi kasi natin sa RTL, wala na tayong quota ng limitasyon ng importation. Unang-una dito ay ang inalis sa NFA ang katungkulan para magbigay ng kapangyarihan para sa mga taong mag-i-import
inalis na po ito sa kanila. Pangalawa, wala nang kapangyarihan ng NFA na mag-inspeksyon sa mga warehouses. Inilipat na ito sa ibang ahensya. Marahil siguro mayroong problema ang NFA, kaya nilipat ito sa Bureau of Land and Industry. At pangatlo, yung ating quota limit ay talagang nag-open na talaga siya for walang quota limit dito. Ibig sabihin lahat nag-engage. Hindi lamang dati ang may control ang NFA kung sino ang papaboran nila na bigyan ng kapangyarihang mag-import, pero yung panahon na yon nakabatay doon sa kakulangan ang kanilang pag-import. Halimbawa, yung production natin, yung reserve stock natin ay medyo nagkulang. Nagbibigay ngayon ng authority yung NFA to import it to other countries. Kaya naging solusyon talaga yung panahon na yun kasi kulang talaga yung production supply natin. Wag nating balain po yun na problema. Tayo mismo ay may kulang talaga, kakulangan, kahinaan sa produksyon. Ito yung pinakamalaking bagay na problema at kinakaharap sa kasalukuyan. Yan po sir, ang mga tatlong bagay na problema natin. Yung ating pamamaraan ng pagpapaunlad ng ating sa bahagi ng ating pamahalaan. Pangalawa, yung hindi nating kontroladong force majeure ba ang tawag natin o yung klima, natural calamity. Natural calamities at ang pangatlo is yung ating ginagawang solusyon na temporarily binawa nating batas na hindi nating madaling baguhin at kaya medyo may umaapaw pa din sa atin na epekto bago pa man natin ito mabago or maamendahan. I see. So primarily siguro diyan Apo Balbin ay yung long-term effect nitong rice tarification law, no? Kung ganoon, although may mga other factors pa katulad ng binabanggit mo nga, no, na taon-taon kasi ay dumarating ang kalamidad sa Pilipinas, sabihin nating bagyo, no? Average of 20 to 21 typhoon ang pumapasok sa ating bansa. So yan ay malaking factor doon sa process of production ng ating palay, no? Pero nabanggit mo rin yung itong isa pa, no? Yung management ba? Opo. Yung management talaga. May kinalaman pa na malaki. Oo, okay. So, itong meron akong supposedly katanungan na isusunod doon pero nasaklaw mo na, no, yung iba pang mga katanungan, ano? Katulad nga nito, no, it is a policy of the government itong tarification law, eh. Kaya kapag hindi basta-basta magagawa nito ng paraan dahil ginawang batas ito, ano? Kaya malaki ang epekto ngayon nito sa tinatawag na supply at presyo ng bigas, ano? By the way, Apo Balbin, maraming mga interview at mga pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na malaking punto rin or malaking factor din ang tinatawag na mga rice cartel, mga hoarders, doon sa pag-determine ng presyo ng bigas, no? Particular sa kasalukuyang krisis, ano? Na umaabot na nga ng merong lugar na 62, 65, no? Lalo na dito sa National Capital Region, ano? Anong masasabi mo tungkol doon sa rice cartel at hoarding at kanilang pag-determine ng sarili? Sila ang nagtatakda ng mga presyo. What can you say about that, Apo Balbin? Well, nandiyan na po yung klaseng ganitong uri ng kaugalian po ng mga negosyante. At wag na tayong magsinungaling pa sa ating sarili kahit tayo minsan meron tayong capacity na kahit konti maliit lang na pag-hoarding. Halimbawa po, mismo tayo, may-ari tayo ng farm, nag-iiwan tayo ng stock. Sapagkat yun ay maaaring makatulong sa atin, yung stock na yun. Or magkaroon ng pagkakataon na magbago sa presyo at hindi pa napapanis o nasisira yung stock mo, na-harvest mo yun sa presyong ganito, biglang nagbago yung panahon at
pandaigdigang presyo or national na presyo, maibibenta mo ito ng mas malaki. Kaya sinasabi ko, lahat tayo ay naging guilty nitong hoarding na sinasabi natin. Kahit pa retailer store ay naging guilty nito. Kaya nga, dapat nating talagang bigyan ito ng tunay na pagtuturo na sa usaping bigas, wag nating isali sa ating, kung maaari, wag nating gawing negosyo. Gawin nating pagkakitaan, pero hindi yung negosyong, kasi iba yung maliit na pinagkakitaan laban sa isang negosyong may malakihang kinikita. Ang ibig ko pong sabihin dito, dahil na rin po sa sitwasyon meron tayo sa pagbabago ng klima, sa pagkakaroon ng hindi masyadong maunlad na produksyon ng Pilipinas, at nagkaroon pa ito ng batas na RTL 2019, ay yung negosyante, mautak po yan. 10 beses po yung nakakalamang ng paglakad kaysa sa ating mga normal na mamimili. May projection po yan sila, may assessment po yan sila sa posible na mangyari. At ang sinasabi natin dito, sila mismo or tayo mismo, minsan nagiging hoarder, minsan ay nagiging trader, yung kaugalian ng trader ay nakokopya natin. Kaya po nagiging ganito ang problema. Kaya sinabi natin nung una, hindi katungkulan ng gobyerno mag-produce ng bigas. Katungkulan niya ng mga farmers, magsasaka, cooperatives, and all other agricultural industry. Ang katungkulan lamang ng gobyerno is to monitor, to maintain yung order, and to implement yung policy necessary for the benefit ng everyone. Kapag nagkulang yung management ng gobyerno to monitor all of this, nagiging possibility po yung hoarding, yung smuggling, and all of that matters na sinasabi natin. Ibig kong sabihin, sabihin na natin ito na malinaw, hindi uunlad ang hoarder at sa smuggler kung hindi nakapikit at nakatakip yung tenga ng ating gobyerno. Kasi lalabas sa salita at sa kondisyon ng mga tao, ng mamamayan, yung mga kahirapan nila. Kung nagkakaroon lamang sana ng sapat na management yung gobyerno para ito ay i-counter, hindi po magtatagumpay ito dahil doon sa premise natin. Walang magiging buaya o dragon sa ating gitna kung hindi natin pahihintulutan. Nandyan po yan sila sapagkat pumikit tayo. Nandyan po yan sapagkat hindi tayo nagsabita laban sa mga ganitong kalakaran. Kaya po yung hoarding nito, itong cartel, ay posible po ito sa lahat ng negosyo, hindi lamang po bigas. Paano ito nangyayari? Sapagkat yung negosyante, naghanap talaga yan ng mas malaking kita. Hindi naman pagnanakaw ang ginagawa nila, pero nagbabago yung presyo na nagkakaroon po ng kahirapan yung ibang mamamayan natin. Okay. Salamat, Apo Balbin. So, ang main point doon ay mula sa control, dati kasi before na maging batas ang rice tariffication law, ay meron pang control or parang price regulatory price control. Kung hindi ako nagkakamali sa NFA ay isa sa kanyang function, ano? That's right. Pero noong maging batas itong rice tariffication law ay nawala yung ganoong control at kahit sino na mga ngalakal, negosyante at trader ay maaari nang mag-import ng bigas, ano? At nagresulta ito ng pagbaha naman ng imported na bigas at sa kapinselaanan ng mga lokal na mga magsasaka, ano? So, hindi ba dapat nga ay mas mura kasi at dumadami ang volume ng bigas na pumapasok sa ating bansa, hindi ba dapat ay mas mababa nga sana tulad ng intensyon, yung original na intensyon ng rice tariffication law? So, ano ang pinakamaikling paliwanag doon, Apo Balbin? Bakit? Tama po kayo, sir. Kasi yung nang nagkaroon ng diskursyon sa RTL 2019, ang pinakamatinding proposition doon, the landed price, pag dumating po dito sa atin itong bigas na ito mula po sa ibang bansa, like India, Vietnam, Thailand, and some other countries also, ang piniresenta ninyo is 15 to 16 pesos. Pag ang landed value, ang presyo ng bigas pagdating dito sa Pilipinas. Kaya nakumbinsi po ang lahat na, okay, kung 15 lamang po yan,
ay daragdag po ng distributor, warehouse, and transportation, mura-mura lang talaga ang may benta. Pero hindi po yun ang ginawa nila eh. Kasi nga, yung batas na yun, na ginawa, sinabi na nga nung una, parehong positive at negative ay piniresenta, kasali doon sa negative na magkakaroon ito ng potential na magkakaroon ng butas yung batas sa magaling na pamamaraan ng isang trader or importer, lalo't pag galing ito na isang smuggler na naging importer, kasi noon, yung hindi nabigyan ng karapangyarihang mag-import, nagiging smuggler po yon. Pero nang nagkaroon ng RTL 2019, sila na yung smuggler ang naging importer. Di ba po? Yun ang katotohanan dito. Yun ang nakikita natin. Try nyo ito. Magsubukan tayo. I-check natin yung lahat ng warehouse. Tingnan ninyo. Yung mga taong yan, may mga kaso yan, dati po na yung smuggling na resolve na rin. Pero ang punto po natin dito, wala na tayong magagawa doon. Ang punto po natin dito, yun po ang unang pangako ng RTL 2019. Pero bakit? Bakit? Kung doon ka makikipag-usap sa International Forum of Development, mayroon tayong ka-chat noon na coming from Thailand, ang kanilang market price ng kanilang rice doon, nasa 23, 24 pesos. Retail na yun, ha? Ibig sabihin, kasi nga, yung Thailand at Vietnam, ang kanilang cost of production nila is 850 pesos lamang po, kung pareho sa atin. Kaya nabibente po nila ng ganun na presyo. Kung kinuha natin doon at merong kontrata, a volume of supply na kinuha natin doon sa ibang bansa, mas mura ito. Pagdating dito sa Pilipinas, nasa 15 hanggang 18 pesos lamang sana itong bawat kilo. Wala namang pinagbago ang cost of production ngayon. In fact, under the hybrid system, 450 centavos po yung cost of production ng Vietnam. Kaya po kung 450 po ito per kilo, pagdating po dito, hindi po dapat na ibinigay ni importer sa distributor o sa warehouse na 40 pesos na. Kasi, opo, mura po pagkuha namin. Mura din po ang transportation. Nagkaroon na ng ASEAN integration. Hindi na masyadong mahal. Ang problema lang namin, yung yung nag-a-approve ng importation, pati yung naghaharang si custom. Mas malaki yung kailangan nila kaysa doon sa presyo ng bigas na binili namin ng Thailand. Kaya doon tayo nagkakaproblema. Di po ba? Wag na tayong maglilangan dito. Mamaya, ibibigay natin solusyon. Naglulukuhan lang tayo dito na talagang mura yan doon sa labas. Pagdating dito, mura din pa rin dapat. Ang problema, hindi po mainis po yung India, hindi na sila nagbigay ng control muna sila kasi meron silang kinakaharap na klema o natural disasters. Hindi naman sila mag-export. Nagproblema tayo sa supply ngayon. Wala yung supplier natin isa. Kaya hanap tayo. Hinanap natin yung Cambodia ngayon para dagdag tayo. Kasi yung sinasabi nga ng RTL 2019, ang negative effect nito, kung hindi na mag-supply yung ating yung kasunduan, talagang madidisgrasya tayo. Saan tayo hanap ng bigas? Halimbawa, kung may pandaigdigang El Nino or climate natural calamities, hindi magbigay si India kasi ma-short ang supply nila. Si Vietnam, hindi mo na magbigay kasi kailangan nila, may mas pabor ang presyo doon sa kabilang ibang bansa na naunang nakipag-usap sa kanila. Saan tayo papunta ngayon? Ubus yung bigas natin. Wala tayong bigas. Yun ang diferensya po, Balbin, na ang ating policy doon sa rice production sa ating bansa ay napakalaki ang dependence, Nakadepende ito sa importasyon at kung ganoon, ang epekto naman sa mga magsasaka, sabihin nating nababawasan ng gana, sa kanilang produksyon at dahil nga sa pagbaha ng imported na bigas, kapag pumasok yung sinasabi mong hindi na nagbigay ng naghigpit na ang importasyon, wala nang available na stock na bigas sa Pilipinas at yun ang hindi maganda. So yun yung epekto nitong rice tariffication law na nagkaroon ng dependence doon sa importasyon at tunay nga na dahil ang produksyon ng bigas ngayon ay hindi na
hindi na naging papel ng mga magsasaka, kundi papel na ito ng mga trader at mga negosyante, no? Ang sektor, ang butil, ang sektor ng butil, particular sa bigas, ay ang main player na dito ay mga importer at trader, mga mangangalakal. Nawala na ang papel, ang nangungunang papel ng mga magsasaka para doon sa pagpapabuti sana ng kanilang produksyon ng palay, no? So ganito, Apo Balbin, paano ba natin mapapanatili sa ganyang sitwasyon, ano? Ang kakayahan na maitaas ang kakayahan ng mga magsasaka na mag-produce ng mas maraming bigas at mapanatili pa rin ang mataas na kalidad nito. Ano ang iyong palagay? Opo, sir. Huwag po natin kalimutang ituro. Paulit-ulit po nating ituro sa ating mga kababayan, maging sa ating pamahalaan. Unang-una, isang kahinaan ng isang bansa kung ang kanyang produksyon sa kanyang staple food, yung pagkain niya, ay wala itong kakayanan. Alalahanin ninyo ang Vietnam, India, or other countries na pinagkukunan natin ng palay, ng bigas. Ang kanilang prinsipyo po, kinakailangan ma-provide muna nila ang kanilang kailangan nilang mapaunlad yung kanilang produksyon, anumang excess aka surplus, yun ang ine-export nila. Yun po ang tamang kaisipan. Hindi natin kailangan mag-export ng bigas. Hindi natin kailangan mag-export ng bigas. Sapagkat delikado, wala pa tayong kapasidad. Yun ang pinakaunang dahilan. Kailangan natin munang, sagutin muna natin, mayroon na ba tayong kapasidad na mag-produce natin yung kailangan ng ating buong bansa? Bigyan ko kayo ng example. Okay. Sa South Cotabato, mayroong 43,000 hectares granary, yung taniman ng palay. Pero buong South Cotabato, ang kailangan lang nilang taniman to supply the needs of the entire population ng South Cotabato, kailangan lang nila taniman 3,000 hectares. 3,000 na? Exist nga yung 40,000. Kasi yung 40,000 nila, kapag ma-develop pa nila, yun na yung pang-export nila sa ibang region. Pang-export nila sa, wala namang capacity ang Pilipinas mag-export ng rice sa ibang bansa. So, ibang region lang po na. Itapon doon sa Davao, itapon doon sa may kakulangan sa produksyon dahil binagyo. Ganun. Pero ang operating lang talaga, ang kailangan lang talaga ng South Cotabato, this province of South Cotabato, is 3,000 hectares na magkaroon sila ng rice production to sustain the need of the province of South Cotabato. Kung ganyan po ang prinsipyo ng lahat po ng probinsya, to determine first kung ilan ang needed hectares capacity to produce their own need sa probinsya na yan, dyan po dapat ang level of engagement ng government. Tulad ng South Cotabato, gumawa po sila ng consolidated farming. Ibig sabihin, 3,000 ang kailangan para ma-produce yung kanilang local need. So ang 3,000 na ito, mas kaya itong suportahan ng gobyerno na magawa ng rice processing, ng machineries, machination, yung mechanization. Kaya nila ang 3,000, hindi ang 43,000. So dito lang muna tayo sa 3,000 kasi yung 3,000 na ito, able na ito to produce and to sustain the need po ng provincial demand. Ganun po, kung lahat po ng probinsya ng Pilipinas, hindi naman lahat po granary rice ang probinsya ng Pilipinas. Pero ganun ang ating projection. I-empower lang natin ang South Cotabato to expand their consolidated farming, yung mechanization, from 3,000 to 43,000. Di ba? Buong bansa kaya nilang producean ng supply. Okay, so yun ang po Balbin, ano? So yun ang iyong nakikita na hakbang na maaaring gawin ng gobyerno upang number one, maparami ang produksyon ng bigas at mapababa ang presyo nito sa buong bansa. Yes po. Yung modelo diyan sa binabanggit mo lugar. Hindi lamang po yan, sir. Idagdag ko pa. Kung meron tayong programa, unahin nyo talaga. Kasi ang tama kasing sinabi ni Bongbong, pagsikapan natin, pangarap ko na yung 20 pesos, 20 pesos na lang ang kilo ng hindi bigas, palay. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, laging nasa 16, 17, 19, hindi talaga umabot ng, meron talaga 21. Pero sa time na umabot ng 21 ang kilo ng palay. Yun, ang common nating presyo kasi dito, 15, 16, 17, hindi talaga umabot ng 20. Ang dapat kasi na statement doon, para i-post natin ang
much greater income ng ating farmers, iabot natin, ilampas natin ng 20 yung kilo ng palay. Hindi po yung bigas. Kasi ang cost of production kasi sa Pilipinas, 12.50 plus yung milling pa, drying, warehouse, packaging, distributor, warehouse, aabot talaga ito. Kaya ang farm gate price natin, kung dinagdagan natin ng 6 peso na income yung farmer sa bawat kilo, naging 19 pesos po. 12.50 ang price, ang cost of production, gasolina, fertilizer, binhi, labor, lahat-lahat, 12.50 plus 6, naging 18.50 po yung farm gate price sa pabili natin ng palay. Ang punto ko po dito na sinasabi po, tingnan ninyong mabuti. Kung ganyan lang pala, kung ganito lang pala ang kailangan, paunlarin muna natin yung income ng ating farmers. Paano ito paunlarin, sir? Kung gamit natin pa rin yung organic natin na rice compared to hybrid, ang 1 hectare, merong harvest ang organic ng 3,000 tons. Ang hybrid ay may 10 to 12,000 tons. Parehong sukat ng lupa, 3 hectares. Isang hektarya. Isang hektarya, 3 tons sa organic natin na rice. Ang hybrid naman natin, pinuse na ng iri natin, sinubukan na sa maraming lugar, per 1 hectare nila, ang capacity nila, sir, is 12 tons. That's triple times doon sa harvest ng farmer. So, dodoble ang kita talaga ni farmer kung hybrid. Ang problema, out of that 40 hectares sa South Cotabato, ang pwede lang maka-engage ng hybrid dyan is the 3,000 kasi wala pang capacity ang government to support yung 40 hectares. Kita ninyo yung problema, napakasimple lang. Hindi nyo kailangan, in-increase na natin yung capacity ng harvest ng, kasi kapag 1 square meter, pag harvest mo yan, umabot yan siya ng 1.2 kilo, di ang 1 hectare, 12 tons. Ang kadalasan harvest sa Pilipinas natin kasi organic, yung local organic, yung gamit natin na rice, magaling din itong gobyerno eh. Laging yun ang tinutulak para makapaglaro yung mga partner nila, sponsor sa eleksyon ng mga trader at mga businessmen. Lagi silang magraming pera pag suporta sa kanilang kampanya. Yun ang problema. Kasi bakit kasi nga yung organic yung mababang klase na bigas, bakit hindi na kayo nagpunta sa hybrid? Sarili naman natin yan. Yung hybrid, it becomes 12 tons. Ang pinakasunod ninyo, yung 3 tons lang. Kaya mahirap yung farmer. Diba? Kung ang cost of production natin is 450 lang, kasi kung i-divide natin yung 12 tons sa 1 hour, sa 1 hectare, that's only 450 pesos yung cost of production. Bigyan natin ng farmer ng 10 piso. Ang farm gate price natin is 1450 pesos. O, pinasok doon kay miller. Yung miller na ito na nagpo-proseso at saka distributor. Nagdagdag siya ng 4 pesos or 5 pesos. Nasa 1950 lang po ang presyo ng cost of production. Bigas na. Okay. Po, Balvin, bago tayo magpatuloy ay i-shout out natin ang mga comments ng ating mga participants dito sa ating live stream. Ano? Dito, nangunguna dito si Maggie Cacho. Get rid of the middlemen and hoarders. The government knows who they are, sabi niya. No? Ganon din kay Norhana Sikadato, watching from Marawi City. Bumati siya ng hello at good evening. You know? So, okay, balik tayo, Apo Balvin. You know? Very basic yung ating gustong ipahiwatig, you know? Gustong iparating doon sa ating mga taga-subaybay at mamamayan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Ano? Banggit mo na tinumbok mo ang pinaka-ugat nito. At nagsimula dito yung pagsasabatas ng rice tariffication law, bumaha ang mga imported na bigas sa kapinsalaan ng mga magsasaka. No? At dito ay nangunguna na ang papel ng mga trader at negosyante at naging sekundaryo na ang papel ng mga magsasaka at producer ng bigas. No? At doon pumasok yung manipulasyon, ano? Pagmamanipula nila sa pricing ng bigas. Mula doon, Apo Balvin, ito yung aking katanungan.
meron tayong tinatawag na kung paano natin ito mapapababa. No? Tingnan mo nga kung ano po pwede nating magawa ito. Ano ang iyong palagay? Ang mga hakbang na maaaring gawin ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas. Yun yung number one. Ang pangalawa, dahil tayo ay nakikipag-ugnayan doon sa iba't ibang mga civil society organizations, ano ang mga inisyatiba na maaari namang gawin ng mga civil society organizations tulad ng MMDM, ng NPR at iba pang mga civil society organizations and NGO at lokal na komunidad upang mag-ambag sa pagpapababa ng presyo. Apo Balbin? Ang sabi kasi nila, ang dahilan kung bakit ang mahal ang bigas, dahil isa din sa factor diyan, dahil yung taripa, yung tax natin, yung buwis. Kaya may mga grupong nananawagan para sa bawas buwis bigas na gusto nilang nais nilang ipababa yung buwis patungkol sa pagbebenta ng bigas or sa bigas mismo. Nakikita nila ito na solusyon. Actually, maghihirapan sila. Mahirapan sila sa batas yan. Kasi hindi lang ngayon lang yan naisip. Noon pang 1980s, inisip na po yan. Kaya hindi lang, parang death penalty. Ayaw ng mga kongresista ito at ng mga politiko ang death penalty sapagkat ito'y katiyakan ng kanilang kamatayan. Ito din po, itong sinasabi natin na bawas sa buwis. Huwag na po tayong dumaan doon sa bawas buwis. Empower na natin. Let's create a centralized, decentralized network of key operators or key players on the rice production, better rice production with the cheaper prices. Paano itong centralized, decentralized network? Ang sinasabi ko po, halimbawa po, lahat po ng farmers ay mayroong kooperatiba. Lahat po ng farmers mayroong kooperatiba. Yung kooperatiba po, mayroon po yung medyo mababang buwis. In fact, may mga tax exemption yan, tax deduction. Correct. Hindi nyo na kailangan yung batas na bawasan nyo yung buwis ng bigas. Ang gawin nyo na lang, i-encourage ninyo si farmer na ibenta itong inyong palay, wag doon sa trader, kasi napipilitan din sila sa trader ibenta kasi yung nagpapautang sa kanila ng loan shark Kaya nga si kooperatiba ang kailangan ko na centralized, decentralized. Hindi lamang siya nagbibenta ng bigas, nagpo-provide din siya ng low interest loan, yung kooperatiba. So si farmer ngayon, ang magiging pag-ibig niya, si kooperatiba, kasi doon siya hihiram ng kagamitan or ng kapital para magagamit. Ngayon, si kooperatiba, kapag ang farmer ay tinapon niya doon si kooperatiba, malaking tulong po ito sa kanya. Kasi lalakas si kooperatiba, magtataas yung kanyang capacity to provide loans, to provide assistance, and even benefits sa kanilang kabutihan. Kasi nga, si kooperatiba, automatic na po siya implied na deductible, bawas yung kanyang tax. Huwag na kayong mangarap na gagawa pa kayo ng batasan, imposible yan. Sigurado ako, lahat ng nandyan sa mga kongresista, malaking mga lupaing pataniman ng palay niyan. Ang punto ko lamang po dito, kayo na po farmers ang magbigay sa amin ng solusyon. Itapon niyo po ito sa kooperatiba. Kasi kapag lumaki ang kita ng kooperatiba, kaya niya na magawa ng rice processing center. Mismo yung kooperatiba ang ginawa niya. Siya na mismo ang nag-process ng rice. Hindi ka na pupunta doon sa malayo pa. Sa bawat munisipyo, lahat ngayon maiinganyo, lahat ng CSO, magsasama-sama sa bawat isa, tatayo tayo ng kooperatiba natin. Consumer Rice Cooperative. Consumer Rice Cooperative. Itong kooperatibang ito, nakakonsentrate lamang ito sa rice, sa farmers, at saka mamimili. Kapag ganun po ang nangyari, ay magiging mura po yung presyo. Kasi winala na natin yung tulad ng sabi ni Maggie, Kacho kanina ng komento, wala na si trader at saka middleman. Diretso na si farmer, pinunta niya doon kay kooperatiba. Si kooperatiba naman, siya ang bilihan ng mga retailer. Tulad dito sa amin, sir, hindi kami bumibili sa Uyanggurin, sa market, sa Davao. Mas mahal yon kumpara dito sa kooperatibang malapit sa amin. 2M Cooperative. Dito kami bumibili. Kasi mas mura dito ng 100. Kumpara doon, mayroon ka pang taxi at saka mayroon ka pang pamasahe. Dito na kami sa kooperatiba. Si kooperatiba naman, kaya niya kapag pinagsama po lahat ng kooperatiba ng munisipyo at probinsya, sila din po ang bigyan ng kapangyarihan na mag-angkat ng bigas sa labas. Batay doon sa kanilang kulang.
Kasi mismo yung kooperatiba, alam niya ang kulang, ay medyo nabagyuhan, kukulangin tayo sa supply natin. And let us notice the national government, we have to import to doon sa Thailand para to sustain this need. Di ba si kooperatiba? Wag na yung si smuggler sa kasi importer. Si kooperatiba pa rin ang aasenso. Kasi siya ang binigyan natin ng kuhan. Ang kooperatiba din, sir, may limitation ng kanyang interest sa pautang. Ang kooperatiba may limitation sa kanyang pagbebenta. Sabi ng batas, ang mayroong first right of distributorship sa bawat lugar ay ang kooperatiba. Yun ang sabi ng Coca-Cola. Kasi meron akong hardware, Minimart, nagkuha ako ng distributorship sa Coca-Cola. Sabi ng Coca-Cola sa akin, sir, yan sa paligid ninyo, mayroon pong cooperative. Bakit naman? Iba naman yung cooperative. Sir, first right po yan sila sa distributorship. Ganun po ba? Sige po. Okay na po. Ngayon, hinahamon ko yung gobyerno, ibigay ninyo ang first right of importation sa Federations of Cooperative. Okay. Yayaman ang lahat ng cooperative. Siya mismo ang mas malapit sa kalagayan ng farmer. Si farmer ay matutuwa kay kooperatiba kasi kahit si cooperative, sabihan niya yung farmer na, oy, baka gusto mo na yung waste natin na bigas, i-production mo into value goods or products. Baka gusto mo, dagdag yan. Pagka nagtatanim ka, kumikita ka pa. Hinihintay mo yung harvest mo, kumikita ka pa. Let's come here. Member tayo dito sa kooperatiba. Let's produce a product out from your product. Diba? Okay. Okay, loud and clear, Apo Balbin, ano? So sa ngayon ako diyan sa ganyang proposal na para mapalakas ang capacity ng mga rice producing farmers ay mag-venture sila into cooperative. Pero yun yung isang hakbang, ano? Ang pangalawa at mas mahalaga pa siguro, katulad ng ginagawa ng gobyerno ng Vietnam kung saan natin kinukuha mga imported na bigas, ay mayroong malakas na suporta ang gobyerno sa mga farmers nila, kabilang doon ang subsidy sa kanilang mga farmers. At dito sa atin sa Pilipinas ay hindi ganon kainam ang environment para sa pag-inganyong mag-produce ng mga farmers, ano? Ngayon, ang implication dito sa binabanggit mo, Apo Balbin, ay sumabay. Number one, sang-ayon ka ba na manatili pa rin ang rice tarification law or totally i-scrap ba ito or i-amend? Nang sa ganon ay magkaroon naman ng broader or bigger opportunity ang mga magsasaka para maibenta ang kanilang produkto. Mag-serve ito, Apo Balbin, as final message mo at opinion kaugnay dito bago tayo magtapos ng ating panghuling bahagi ng ating program. Ano ang iyong masasabi doon sa tinukoy nating batas na naging sanhi ng mataas na presyo ng bigas? Yan ba ay mapanatiliin natin, i-amend or i-scrap natin totally? Go ahead, Apo Balbin. Okay po. Yung RTL 2019 natin, yung Rice Tarification Law, tulad ng sinabi natin kanina, tatlong bagay po ang nangyari dito. Una, winala yung NFA na siya nagbibigay ng kapangyarihan mag-importation kung sino ang mag-import. Number two, inalis dito ang power of inspection ng NFA. Kaya takang-taka tayo pag nag-boarding ito, hindi natin nakikita kung saan kasi bawal mag-inspeksyon ng warehouse eh. Talaga nga naman, ang galing ng gumawa ng batas na ito, pinagbawal talaga ang inspeksyon ng warehouse. Number three, yung quota limit natin, nag-open na siya into unlimited. Siguro, kung babaguhin man natin ito, amendahan natin ito, kukunin natin yung magandang features. Pero dagdagan po natin. Kung may problema po ang NFA, ngayon may problema ang BPI, yung Bureau of Plant and Industry, ay baguhin natin, amendahan natin. Ang bibigyan na ng kapangyarihang mag-angkat is yung Federations of Cooperative, lalo na yung mga farmers cooperative. Sila na may makapangyarihang mag-angkat ngayon. Kasi hindi man yan sila aangkat na mahuhuli pa yung kanilang harvest, yung kanilang production capacity, laban doon sa kanilang aangkatin, hindi yan sila papayag kasi farmers sila, may-ari sila ng lupa. Yung RTL na ito, alisin po ninyo yung provision na unlimited po. Kasi sa ginawa ninyong unlimited, na namatay po si farmer sa pag-asang may pag-asa pa ang lupa niya sa production of rice. Kaya huminto na lamang siya, ibinenta na lamang niya yung kanyang sakahan. Ay tuwang-tuwa yung magaling magbili ng lupa. Maraming lupa na binibili.
Tuwang-tuwa, siya pa yung author ng batas na ito. Yun ang nangyari dito. Maganda ang produksyon ng lupa. Nagtanong yung gumawa author ng rice clarification law, anong maganda ba yung harvest? O ma'am, maganda yung harvest. Mataba po yung harvest. Sige, bilhin ko na lahat. Ano ma'am, yung palay? Hindi, lahat ng lupa bilhin ko na. Yun ang ginawa dito. Nawala po ang interest ni magsasaka dahil sa RTL, ibinenta na lang niya. Di nagkulang tayo sa produksyon. Alam niyo ba kapag kulang ang ating produksyon nito, wala tayong sariling produksyon, wala din tayong fertilizer, wala din tayong biogas, wala din tayong ito mga kinakailangan natin ng mga other products out from the rice production. Kaya magkakaroon ng inflation, lahat apektado. Mahihirapan tayo. Baguhin lang po natin. Hinihiling natin sa Kongreso, baguhin lang po natin. Kunti lang po nga baguhin natin, papasok natin yung mas epektibo. Number 1 nga, sinasabi nga natin, ibigay ang karapat-dapat na power to import doon sa mga federations of cooperatives. Number 2, ang distributorship ng rice natin na lokal, ibigay po sa cooperative. Number 3 po, tulad ng sinasabi ni Sir Justin, yung ginagawa ng Vietnam. Sir Justin, ginawa na po yan ng South Cotabato ngayon. Okay. Lunes siguro, ang South Cotabato mag-declare ng 30 pesos lang ang kanilang bigas. Sapagkat we were able to support 2,000 hectares under mechanization. Nag-provide talaga sila ng makinarya, high-tech talaga, supported by the government, local of South Cotabato, yung 2,000 hectare. Kaya nakaproduce sila ngayon ng 12 tons per 1 hectare. Kinikinita natin na sa Lunes po, idideklara po ng South Cotabato, 30 pesos lang ang kanilang bigas. Wow. Gawa ng Vietnam, nagawa natin, gayahin natin ang ginawa ng itong PEP chairman natin na si Ronaldo Tamayo. Kasi kung nagawa niya, pwede po tayo sa iba. Ang Nueva Ecija, meron na po silang hybrid harvest ngayon, September 15 or 16. Ibig sabihin, yung dati nilang harvest na 3 tons per 1 hectare, ngayon po ay naging 12 tons per 1 hectare. Mayamang-mayaman ngayon ang Nueva Ecija. Kaya hindi na kapagtataka lahat yan, meron ng pick-up na Ford ang mga farmer. Okay, maraming salamat po Balvin sa iyong huling pananalita at mabuting may sulat at may palaganap natin yung iyong naging karanasan dyan sa Cotabato at may share natin. No? Mababa yun 30 pesos per kilo ba yun? At number 2, yung pagtatayo ng mga kooperatiba, ng mga farmers at dagdag na mga suporta mula sa gobyerno para sa pagtataas mapataas ang capacity ng produksyon ng mga magsasaka. So muli, maraming salamat Apo Balvin. Hanggang sa muli, magandang gabi dyan sa inyong lugar. Okay. Sa ating huling bahagi ng ating programa, ngayon ay 6:52. May natitira na lamang tayong 8 minuto. No? So i-wrap up natin ang ating huling bahagi. No? Binanggit ng Pangulo ang mga salik na nagpapataas sa retail na presyo ng produkto tulad ng pagmamanipula ng presyo ng bigas ng mga kartel sa bigas sa panahon ng lean season. Pati na rin ang mga pangyayaring pandaigdig na hindi kontrolado ng Pilipinas tulad ng alitan ng Russia at ng Ukraine, ang pagbabawal ng India sa pag-aangkat ng bigas at ang pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. No? Yun yung unang mga bahagi, unang mga pahayag na nakikita ng ating Pangulong, si Pangulong BBM. Ano? Sinusuportahan ito ng iba't ibang mga grupo at organisasyon yung mga hakbang na ito na kailangan hanapin ang mas mabuting pamamaraan para mapababa ang presyo ng bigas. Ano? Habang kailangan mabigyan ng malawak na suporta sa produksyon at parusa naman sa kabilang banda ang mga nagmamanipula ng mga presyo, no? Katulad ng binabanggit ng ating mga taga-subaybay na get rid of the orders and the ng mga traders, no? Ang mga problema sa bigas sa katunayan ay nagmumula sa mahabang panahon ng pagpapabaya at liberalisasyon ng kalakalan, ano? Niliberalize kasi, no? Naging
tinawag na ibinukas ang pangangalakal dito. Kaya katulad ng tinatawag nating rice tarification law, no? Itong RTL ay nagsilbing institusyon, ano, na institutionalize nito ang mga pribadong mangangalakal at mga kartel sa bigas. Ano. Sila ngayon ang nangungunang bumibili at nagbebenta ng bigas na maaaring mag-angkat ng kahit anong dami at sila rin ang magtatakda ng presyo. Ito ay dahil sa pag-alis ng dating regulasyon o mandato ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sana ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng NFA. Nawala na itong ganitong papel ng NFA. Sa halip na palayain sana ang potensyal ng bansa bilang isang rice producer, ginawa ng rice tarification law ang sektor ng butil ay bilang isang ginawa ng kalakalan na lamang ito sa halip na itaguyod ang pagpapataas ng antas ng kakayahan ng mga magsasaka at masiguro ang tinatawag na food security ng bansa. Okay. So, may mga dalawang opinion na lumilitaw sa akin ngayon. Ano? Number one, kung ugat nito ang rice tarification law, either i-scrap mo ito totally at mag-institutionalize ka ng panibagong batas para dito, or i-amyenda. Gumawa ka ng kinakailangan at makabulang amyenda para magkaroon ng mas malaking papel ang mga magsasaka sa pamamagitan ng kanilang kooperatiba katulad ng binabanggit ni Apo Balvin. Ano? So, muli, mga kasamang tiga-subaybay, tignan natin ang mga comment ng ating mga followers. Maggie Katko, hashtag dep to agriculture USEC. Okay. So sabi naman ni Shirley Morales, watching here, si Bala Mantique, good evening po on air. No? Ganon din kay Joanne Bertuccio, gandang gabi po sa inyo. No? At okay. So mga kasama, mga taga-subaybay, mga taga-suporta ng ating programa, dito natin tatapusin yung ating programa ngayong gabi na bakit tumataas ang presyo ng bigas, at ipagpatuloy ninyo na magbigay ng inyong mga opinion at mga katanungan dito sa ating thread, at sagutin natin yan after sa mga susunod na mga pagkakataon, at gumawa tayo ng iba pang mas malawak na pag-aaral. At alam nyo mga kasama, mga taga-subaybay, gusto kong ipagpatuloy ang talakayan doon sa rice tarification law. No? Parang ganito, kailangan nating makita yung ilan ang requirements na bigas ng ating bansa. No? We have at least 109 million population. Ilang milyong metric tonelada ang kailangan natin sa bawat buwan o sa bawat taon. Pangalawa, ilang metric tonelada, ilang milyong metric tonelada ang ating ini-import. No? Pangatlo, ilang metric tonelada ang kapasidad ng mga magsasaka na mag-produce ng sariling bigas dito sa ating bansa. So mula doon ay tingnan natin at balansehin natin yung welfare ng mga trader at ng mga magsasaka sa kabilang banda, at yung welfare naman ng mga mamimili ng mga bayan Pilipino sa kabuuan sa isang banda. So muli mga kasama at mga taga-subaybay, ito po si Justin Mapili dito sa ika-12 kabanata ng Pulong Masa. I-share po natin ang ating thread, ang ating link dito sa Media House Express. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Padayon.
Pulong Masa, pinagsamang boses ng taong bayan na magiging kaagapay sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Pulong Masa, bibigyang kapangyarihan ng boses ng mamamayan sa ikauunlad ng bayan. Pulong Masa, pinagsamang pwersa ng mamamayan sa pangunguna ng MPR, Mamamayang Pilipino ng Republika at MMDM. Mula sa Masa Democratic Movement, dito lamang sa Media House Express.